Good day mga kanegosyo, ako nga pala si Jepoy, isang negosyante. Isa rin akong DJ at meron na akong 10 taon na karanasan na pagkalugi sa pagninegosyo. Hindi ako vlogger, hindi ako influencer, isa po akong content creator mga kanegosyo. At ang topic natin ngayon, walang kamatayang sari-sari store. Dahil ito yung malaking naituro nung nagsisimula ako magnegosyo sa akin. Ito muna kwento mga kanegosyo. Ito kung mapanood mo 'to or kung mapanood mo 'tong video na 'to tapos magsisimula ka palang magnegosyo, advantage mo na 'to. Kasi ito yung mga bagay na hindi ko alam nung nagsisimula pa lang akong magnegosyo. Kaya tapusin mo 'tong video na 'to mga kanegosyo. Way back 2015 mga kanegosyo, after ko mag-resign ng work, ah, naisipan kong gusto ko talaga magnegosyo mga kanegosyo, eh. Kumbaga gusto kong malaman kung ano yung mundo ng pagninegosyo. So, kailangan ko mag-focus kaya ako mag-resign. At ayun na nga mga kanegosyo, naitayo ko yung sari-sari store ko mga kanegosyo, kung saan malapit kung saan ako graduate ng college. Graduate po ng marketing management mga kanegosyo sa TIP Cubao, Technological Institute of the Philippines. Bakit sari-sari store? Kasi una, hindi ako marunong magluto, pambansang negosyo, mabilis buksan. So, yun. Tsaka maraming lesson dun sa sari-sari store ko. Although, una ko 'to, may pangalawa akong naluging negosyo, may pangatlo din. Ta's ngayon hanggang ngayon nagninegosyo pa rin. Kumbaga, sa sari-sari store kasi maraming learnings kung ano, kumbaga ito yung nangangapa pa lang ako, eh. Kaya ito yung maraming learnings na naituro sa akin. At nagkataon nga mga kanegosyo, ang akala ko kapag ang sari-sari store lumaki, magiging grocery store mga kanegosyo. Mali po mga kanegosyo. Ang sari-sari store kapag lumaki, sari-sari store pa rin po yan. Ang pinagkaiba ng business model ng sari-sari store at grocery store mga kanegosyo, yung sari-sari store mga kanegosyo, naglabas ka muna ng pera. Kumaga, namuhunan ka muna. Namuhunan ka muna bago ka kumita. Kikita ka pa lang kapag nabenta mo na yung produktong nabili mo. Sa grocery store mga kanegosyo, iba po ang business model po dyan. Magbabagsak muna si supplier kay grocery store at the moment na nabili yung produkto, dun pa lang magbibilang ng 90 to 120 days, 3 to 4 months bago mabayaran ng may-ari ng grocery store kay supplier. Kumbaga, yung pera or yung cash, pwede pang gamitin ng may-ari ng grocery store, pambayad ng pampasahod, Meralco, bills, or mabilis na transaction para may ibang kita. Kumbaga panalo sa cash flow dito yung may-ari ng grocery store mga kanegosyo. Iba po ito talaga sa sari-sari store na lagi nating iniisip na kapag lumaki magiging grocery store. Mali po yan mga kanegosyo. At isa pa sa mga natutunan ko noon mga kanegosyo, ang sari-sari store hindi natin ma-applyan ng level 2 business model. Hindi natin mapapasabog sa level 2 ang sari-sari store mga kanegosyo. Walang focus in one, reseller lang po lahat yan. Hindi mo sariling brand, hindi mo sariling produkto yan. Mas pwede mo pang mapasabog yung Ice Cube sa level 2 distribution model. Okay lang, wag mo isara yung sari-sari store mo. Pero kung gusto mong umabot sa level 2 mga kanegosyo, mag-isip ka ng isang negosyo na nakapokus lang sa isa. Tulad ng Ice Cube na pwedeng applyan ng distribution model. Mapapansin niyo yung mga kanegosyo, sino yung mas mayaman? Pamilyar naman tayo sa Tipas Hopia, tama, sa mga sari-sari store. Sino mas mayaman, yung may-ari ng sari-sari store o yung may-ari ng Tipas Hopia? Mas mayaman yung may-ari ng Tipas Hopia mga kanegosyo. Kasi nakapokus lang siya sa isa, eh. Tapos lahat ng sari-sari store siya yung nagbabagsak.
mas panalo pa siya sa cash flow dito, mga kanegosyo. Kaya kung magdinegosyo ka, mga kanegosyo, focus in one, community ng mayaman, ngayon, original content, at applyan niya ng level 2 business model, mga kanegosyo. At bilang negosyante, kung dumadanas ka ng struggle o pagsubok ngayon, mga kanegosyo, huwag natin kalimutan mag-pray kahit anong religion natin. Ingat tayong lahat. Peace.